Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. Bago natin simulan ang update natin ito, sabay-sabay po tayong magdasal para po yan sa kinakaharap na bagyo ng ating bansa dahil sa bagyong Uwan. O mahal na Diyos, humihiling po kami ng inyong proteksyon laban sa bagyong Uwan at nawa po ipagkaloob mo sa amin ang kaligtasan at kalakasan. Hinihiling namin ang inyong tulong upang mapahupa ang bagyong Uwan. Amen. So sana po lahat ng Dabarkads natin at mga kababayan natin ay ligtas sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Mag-iingat po kayo lagi. So ito na nga pag-usapan na natin mga Kadabarkads ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa bagong McDonald's at kakabukas pa lamang na McDonald's ni Maine Mendoza na binakbakan po ng mga bashers. Maraming nagsasabi na ay katas ng flood control project yan ni Mr. Arjo Atayde. Para sa kaalaman po ng mga bashers, si Maine Mendoza po at itong kanyang pamilya na Mendoza family, noon pa man po bago po siya pumasok sa Itbulaga at nag-artista, mayaman na po talaga yan. Meron na po silang mga business, meron na po silang mga franchise ng Shell and syempre ng McDonald branch. So mas lalo lang silang yumaman nung time na pinasok po ni Maine Mendoza ang Itbulaga and syempre ang career dito po sa showbiz. Noon pa man, marami na pong hawak ni Maine Mendoza ng mga endorsement. Namamayagpag po yan nung time ng Aldab. Kabi-kabila yung endorsement niyan mga Kadabarkads kaya hindi nakapagtataka na meron siyang 8 McDonald branch at hindi po yun dahil sa flood control project. Sabi nga dito ng isang netizen, bago pa man ikasal si Maine, alam na ng lahat na may kaya ang pamilya niya at marami na silang branch ng McDo. Kasi, isa din siya sa endorser ng McDo. Anyway, congrats Maine for new business. Don't mind yung mga basher. Just keep on going on what makes you happy. Samantalang pag-usapan naman natin itong inilabas na post ni Boss Joey De Leon na patungkol sa isang isda or babaeng galunggong. May mga nagsasabi at tinuugnay na ang pinapatamaan ni Boss Joey De Leon ay itong si Anjo Eliana as gonggong. Paano ba naman kasi mga Kadabarkads, panay po ang putak ni Mr. Anjo Eliana at kahit na nag-usap na sila ng ceasefire ni Bossing Vic Soto at Maru Soto, eto na naman po siya at may bago na naman po siyang pasabog. Para po yan mga Kadabarkads kay Tito Soto. Anong pasabog na naman yan? Nako mga Kadabarkads, sinisiraan niya po ng paulit-ulit si Tito Soto. At ngayon nga lang, meron na naman siyang inilabas na video na minura daw po siya ni Tito Soto. At syempre, inamin niya din po sa kanyang vlog or video ang puno at dulo kung bakit siya ay galit na galit at bakit niya binabanatan si Tito Soto. Bukod pa po ito sa politics mga Kadabarkads. Bukod pa, meron pa siyang inamin. So narito po yung audio or tinig ni Mr. Anjo Eliana. Pakinggan nyo pong mabuti yung mga sinasabi niya laban kay Tito Soto at yung mga bago po niyang pasabog. Kung bakit may samaan ng loob kay Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kasi dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy. Kinausap ko si Joy, sabi ni Joy sa akin, no Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige, ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Rafi Tulfo.
Yung mga kasinungalingan ni Rafi Tulfo, nung ako po yung natulpo, yung kapatid ko naman yung tinulpo, hindi naman ako eh. Nandun lang ako eh. Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Rafi Tulfo. Doon yung eskwelahan sa Lucena, na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Rafi Tulfo. Ang sama ng loob ko noon, kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? So ayun, lumabas din po ang katotohanan mga ka-Dabarkads. Meron palang sama ng loob itong si Angeliana kay Tito Soto kasi hindi daw siya tinulungan nung binakbakan siya nitong si Rapi Tulfo dito po sa TV5. Tapos sinabi niya pa dito na minura daw po siya ni Tito Soto. Ewan ko lang kung totoo po na nangmura si Tito Soto ha. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pwera na lang kung ako mismo yung nakakita na minumura siya ni Tito Soto. Doon ako maniniwala. Pero kung sinabi niya lang na minura siya ni Tito Soto, syempre hindi po ako agad-agad maniniwala. 'Di ba? Kasi yan ay paninira lamang po kay Tito Soto. Parang pinapalabas niya na ay masama ang ugali ni Tito Soto. Sa camera lang yan mabait, pero pag walang camera, ito yung ugali na meron si Tito Soto, masamang ugali. So parang ganun yung gusto niyang sabihin. So aside pala sa pagtakbo niya sa pagkasenador at pagdeklara po na siya ay DDS at pagkuha ng loob sa mga DDS, eto at meron pa pala siyang dahilan kung bakit binabanatan niya ng todo-todo si Tito Soto. May sama pala ng loob. Tapos, hindi daw siya tinulungan ni Tito Soto nung binabakbakan siya ni Rapi Tulfo dito po sa TV5. So, grabe po yung mga pinapalabas nitong si Mr. Anjo Eliana, no? Everyday, may mga bagong pasabog si Mr. Anjo Eliana sa kanyang mga vlog. Akala ko ba ceasefire ang usapan ninyo ni Maru Soto and syempre ni Bossing Big Soto? Bakit ngayon may panibago ka na namang pasabog? Tapos eto pa mga ka-Dabarkads may nakita akong vlog na kung saan tinawagan po or tinawagan itong si Anjo Eliana tapos may kinausap siyang mga vlogger, meron po siyang mga nireveal doon, yun yung sinasabi na box reveal na mga di umano ay kabit or naging girlfriend ni Tito Soto. Talagang hindi po titigil itong si Mr. Anjo Eliana, no? Parang ang labo niyang kausap. Parang paiba-iba po siya ng mood mga ka-Dabarkads, no? Nung nakaraan okay na, nagjo-joke lang daw siya, bluff lang daw yung sinasabi kay Tito Soto. Tapos ngayon ipipilit niya na naman na totoo daw yung sinasabi niya, tapos minura daw po siya ni Tito Soto. So ano ba talaga yung dapat nating paniwalaan? Hilong-hilo na po ang taong bayan, ano? And syempre hindi lang yan ang pinoproblema ng taong bayan, pati ang flood control, yung bagyo. Tapos dadagdag pa itong si Mr. Anjo Eliana, tapos papahula sa atin kung sino ba yung kabit na yan. Sus mio Marimar, kung may pruweba ka, ilabas mo na yan agad-agad para hindi na nag-iisip ang taong bayan kung sino ba yan or kung may katotohanan nga ba talaga yung mga pinagsasabi mo, then ilabas mo yung pruweba kasi ikaw yung nagmumukhang sinungalin at katawa-tawa sa mata ng marami.